Ngayon pong umaga, ipapatuloy ng ating mangra ng serye sa ganito yun. Noong pasimula, nakinuha ang teksto sa aklat ng Genesis, Kabanata 4, talata 16 hanggang 26. So may mensaheng ang lisya at ang totoong pagsulong ng tao. Gusto pong tawagin ng ating mangra ngayong umaga, si Pastor Romy Indaya. Isang mapagpalang araw ng Panginoon muli sa inyong mga kapatid at sa mga bisita natin, sa mga nanonood sa ating live streaming. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng maunlad na teknolohiya. Napakaraming mga pagsulong sa teknolohiya ang invento, buwan-buwan, taon-taon. Isa sa 10 pinakamahusay na invention ng nakaraang taon ay yung alter ego. Isa itong headset na mayroong nakakapit dito sa may pisngi. Isang headset na waring nakakabasa ng iniisip ng gumagamit nito. Meron itong kakayahan na makipag-ugnayan sa ginagamit na laptop nang hindi kailangan magsalita o mag-type sa keyboard. Basta magtanong ka lang sa sarili mo nang hindi nagsasalita, meron itong mga sensor na bumabasa ng mga signal sa iyong mukha at pagkatapos ilalabas dito yung sagot sa iyong iniisip. Masasabi natin na kamangha-mangha yung ganyang teknolohiya. Nilalayo nitong alter ego na gawing diretso na ang ugnayan ng isip at ng gadget nang hindi na kinakailangan pa yung mga interface, hindi na kinakailangan ng keyboard, hindi na kinakailangan ng pagsasalita. Masasabi natin na ito'y mapangahas na teknolohiyang dinidevelop nila ngayon. Maraming buti ang nagagawa ng mga pag-unlad ng teknolohiya sa buhay ng tao. Ngunit ang mga ito nga ba ay totoong pagsulong ng sangkatauhan? Ito nga ba ay totoong progreso? Titingnan natin sa teksto natin ngayong umaga ang totoong progreso, ang totoong pagsulong ng tao. Pagpapatuloy natin ang serye natin dito sa Genesis na ganito iyon noong pasimula. Puntahan natin ang magiging teksto natin ngayong umaga sa Genesis 4. Basahin natin mula verse 16 hanggang 26. Genesis 4:16 to 26. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Naging anak ni Enoch si Irad at naging anak ni Irad si Mehujael at naging anak ni Mehujael si Metusael at naging anak ni Metusael si Lamech. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zillah. Naging anak ni Ada si Habal. Siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay si Hubal. Siya ang ama ng lahat na tumutugtog ng alpa at lauta. Ipinanganak ni Zillah si Tubal-Cain, ang panday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay sina Ama. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zillah, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig sa aking mga salita. Pumatay ako ng isang tao dahil sa pagsugat sa akin, at ng isang binata dahil sa ako'y sinaktan. Kung 7 ulit ipaghihiganti si Cain, tunay na si Lamech ay 77 ulit.
Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya ay nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya ay pinatay ni Cain. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Tayo muna yung manalangin. O aming dakilang Diyos, kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli namin tutunghayan ang iyong mga salita. Dinadalangin namin muli ang iyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng unawa at magbukas ng aming mga puso, Panginoon, upang matanggap namin ng may kababaang loob ang iyong mga salita at ipagpala mo sa amin ang tunay na pakinabang ng mga ito. Salamat po, Panginoon. Pinalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nung nakaraang linggo, ay kinuha natin mula sa salaysay ng pagpatay ni Cain kay Abel sa Genesis 4, 1-8. Tinutok natin yung pangangaral sa verse 7 at yung mensahe na ating kinuha doon ay ang kasalanan ay aktibong prinsipyo ng pagsuway na naghahangad maghari sa ating pagkatao, ngunit kailangan natin itong magapi. Dalawang punto ang pinagbulayan natin. Una, yung aktibong prinsipyo ng pagsuway na gustong maghari. Ang kasalanan ay isang kapangyarihan na nagnanais maghari sa pagkatao ng tao. Yung prinsipyo ng pagsuway na nasa atin ang likas ang siyang kinakasangkapan ng kaaway, ng dyablo, para tayo pasunurin sa kanyang kagustuhan na tayo ay maging mga alipin niya sa pagsuway, sa paglaban sa kalooban ng Diyos. Itong kalagayan na ito ay resulta ng kasalanan ni Adan. Ang likas ng tao ay naging masama, naging aktibong pagkapuot sa Diyos na hindi nagpapasakop sa kautusan, hindi nga maaari. Kaya napaka-imposible sa isang likas na tao sa kanyang kalagayan ang magbalik loob sa Diyos. Kaya yung biyaya ng Diyos ang dapat asahan ng bawat sino man tao, ng bawat tao. Kahit pa yung isang tao ay napakamoral, yung kanyang puso ay napupuot sa Diyos sapagkat ayaw niyang lumuwalhati at magpasalamat sa Diyos. Siya yung kanyang pinararangalan, yung sarili niya, yung kanyang pinararangalan. Ganoon yung mga matutuwid sa kanilang mga sarili. So ang kasalanan ay aktibong kapangyarihan sa ating mga pagkatao. At ikalawang pinagbulayan natin, yung pangangailangan ng biyaya upang ang kasalanan ay magapi. Sa kabila ng kanyang kalagayan na hindi niya kayang sumunod, siya pa rin ay inuutusan na sumunod sa Diyos, na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaso hindi nga niya kaya. Kaya kailangan niya yung biyaya ng Diyos. Malibang ang tao ay may panganak na muli, hindi siya kikilala sa Diyos. Hindi niya kikilalanin ang Diyos bilang kanyang hari. Yun yung isinasaad doon. Malibang ang tao ay may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita, hindi niya kikilalanin ang Diyos na kanyang hari. Ang hari niya ay ang kanyang sarili. Kaya malibang ang tao ay kilusin ng biyaya, abutin ng biyaya, hindi siya makakapagtagumpay laban sa kasalanan. Subalit ang mabuting balita, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang ang hindi kayang gawin ng tao dahil pinahina ng laman ay magawa sa pamamagitan ng Espiritu na pagpapala ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Dahil sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesucristo, ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob ng Diyos sa sino mang sumasampalataya sa Ebanghelyo. At yung banal na Espiritu ang gumagawa ngayon sa mga mananampalataya. Yan yung mabuting balita na yung hindi natin kayang gawin ay mapagtatagumpayan ng Espiritu ng Diyos. Lalaktawan muna natin yung talata 8 hanggang 15. Natutuloy natin yung ating pag-aaral sa mga talata 16 at 26. Nung umalis si Cain,
sa harapan ng Panginoon, siya at ang kanyang sambahayan ay nagpatuloy sa pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Dito sa ating teksto, makikita natin na ang mga inapo ni Cain, yung sanlibutang sumusulong sa kaunlaran, ngunit nagpapatuloy sa pamumuhay na hindi isinasaalang-alang ang kanilang kalagayan sa kasalanan, yun yung nangyari. At yan ang sanlibutan na namumuhay sa pagsuway, bagamat umuunlad, bagamat sumusulong. Sabi nga nung nabanggit ko palagi, yung kasabihan ng mga Pilipino, lumalaon, bumubuti, sumasama kaysa dati. Ganyan ang kalagayan ng sanlibutan. Kaya ganito yung mensahe na nais kong tunin natin dito sa ating teksto. Ang pag-unlad ng sanlibutang hiwalay sa Diyos ay pagsulong sa paglala ng kasamaan. Ngunit ang tunay na pag-unlad ng sangkatauhan ay sa pagkakilala sa Panginoon. Ang pag-unlad ng sanlibutan na hiwalay sa Diyos ay pagsulong sa paglala ng kasamaan. Ngunit ang tunay na pag-unlad ng sangkatauhan ay sa pagkilala sa Diyos, sa Panginoon. Ito yung makikita nating buod ng mga bagay na binabanggit ni Moises dito sa salaysay. Dalawang bagay yung pagnilayan natin. Una, ang lisyang pag-unlad ay pagsulong sa kasamaan na hiwalay sa Diyos. Ang lisyang pag-unlad ay pagsulong sa kasamaan na hiwalay sa Diyos. At ikalawa, ang tunay na pagsulong ay nasa pagkakilala at pagsamba sa Diyos. Ang tunay na pagsulong, ang tunay na pag-asenso, pag-unlad ng tao ay nasa pagkakilala at pagsamba sa Diyos. So una, yung lisyang pag-unlad, yung pagsulong na hiwalay sa Diyos, paglala yun sa kasamaan. At sabi sa ating teksto, umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa kanyang asawa, siya'y naglihi at pinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Yung Enoch dito, hindi ito yung Enoch na lumakad na kasama ng Diyos. Ibang Enoch ito. So pagkatapos paslangin yung kanyang kapatid, tumanggi si Cain na magsisi. Sa halip, sabi siya'y umalis sa harapan ng Diyos at nanirahan sa lupain ng Nod. Yung kahulugan ng pangalang Nod, pagka tinignan mo sa diksionaryong Hebreo, ay pagpapagala-gala, pag-wonder, yung nagpapalaboy-laboy. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Nod. Siya at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng mga anak at mga inapo, mga salinlahi, at siya raw ay nagtayo ng isang lungsod. Ang isang lungsod ay yung lungsod ay hindi kagaya yung dito sa atin ngayon, yung lungsod, tagus-tagusan. Noong araw, yung mga lungsod, binabakuran. May pader. Kaya ganoon, kung mapapansin natin, si Cain, ang unang nagtayo ng lungsod, at yung pagtatayo niya ng lungsod ay bunsod ng kanyang takot. Yung takot na merong maghiganti laban sa kanya. Tandaan natin, magkakapatid itong mga tao rito noong panahon yon. Puro anak ni Adan lahat. Yung magkakilala sila ng mga anak ni Adan. Alam nung mga kapatid niya na pinatay niya si Abel. So yung mga kapatid nila, ang kinatatakutan ni Cain. Kaya siya nagtayo ng lungsod na may mga pader. Nagtayo siya ng lungsod dahil sa takot sa mga maaaring maghiganti sa kanya. Lalahanin natin na yung salaysay na ito ni Moises ay hindi detalyadong kasaysayan. Kaya hindi binabanggit diyan. Ang iniisip natin, dadalwa lang silang magkapatid, no? Saan siya kukuha ng asawa niya? Taon-taon nanganganak si Eva. Kung ilang daang taon na rito si Adan, marami ng anak. Hindi sinabi kung gaano nakatanda ito sila Cain at Abel. Tandaan natin, daan-daang taon ang buhay ng mga tao ng panahon na to. Kaya dumami na yung mga tao
Si Cain nakapagtayo ng lungsod. Kung marami-rami na yung kanyang mga inapo. At dumami nga ang lipi ni Cain. Pansinin natin sa verse 18, yung mga pangalan na Mehujael. Ang mapasin natin yung El, yun ay pangalan ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi naman lahat ng mga inapo ni Cain lumimot na, tumalikod na talaga sa Diyos kahit papaano nakakaalala sa Diyos itong mga pangalan na ito ay nagpapakita na merong pag-alala pa rin sa Diyos. Methusael, yung Methusael, ang ibig sabihin ng pangalan na yon ay lalaking mula sa Diyos. So nagpapakita ito na bagaman yung kanilang ninuno na si Cain ay tumalikod sa Panginoon, ay meron pa rin silang pagkilala sa Diyos at kahit paano ay mayroon silang anyo ng relihiyon. Yan yung sinasaad ng pagpapangalan nilang ganyan. Pansinin nyo, Methusael, lalaking mula sa Diyos. So inaalala pa rin nila ang Panginoon, bagamat yung paglalarawan ni Pablo ay angkop sa kanila. Sabi sa Roma 1:21, kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. At pansinin natin yung partikular na pagtutok sa salaysay, nung salaysay kay Lamek at sa kanyang naging mga anak. Yung pangalang Lamek ay hindi tiyak ang kahulugan, pero sabi ng ilang mga komentador na tiningnan ko, ang kahulugan nito ay gawing mababa. Yung Lamek, pababain, gawing mababa. At batay dito sa salaysay, angkop sa kanya yung kanyang pangalan. Si Lamek ang pinagsimulan ng pag-aasawa ng higit sa isa. Binanggit na dalawa yung kanyang asawa. Sabi nung German commentator na si Carl Friedrich Keil, tungkol sa pag-aasawa ni Lamek ng dalawa, yung etikal na aspeto ng pag-aasawa na itinalaga ng Diyos kay Lamek ay naging pagnanasa ng mata at pagnanasa ng laman. Yung kanyang mga asawa, kaya siya nag-asawa ng dalawa, yung pagnanasa na lang niya ang kanyang sinunod. Kaya yung pamilya ni Lamek ang pinagsimulan. Kung mapapansin natin, yung pamilya ni Lamek ay pinupuna na mayroong mga ginawa, yung kanyang mga anak, na ang sinasaad, yung pamilya ni Lamek ang pinagsimulan ng kabihasnan na makikita natin sa pagpapatuloy ng salaysay, dumating doon sa punto sa Genesis 6:5 na nakita ng Diyos ang puso ng napakasama ng tao sa lupa, lahat ng pagnanasa ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nag-umpisa doon sa pamilya ni Lamek. Yung kanilang kabihasnan at kultura ay umunlad. Yung binabanggit tungkol kay Habal bilang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may alagang mga hayop. Iyon ay nagpapakita ng pag-unlad ng kabuhayan at ng pagkakaroon ng ari-arian. May inaalagaan na silang mga hayop. May mga pinapastol. Sabi ni Albert Barnes, yun daw salitang mga hayop, yun ay galing sa salitang Hebreo na mikne, na nagsasaad ng personal na pag-aari na binubuo ng mga tupa at mga baka. Yun yung isinasaad noon. Mayaman, yumaman itong si Habal na nag-aalaga ng mga tupa at mga baka. Kay Yabal, nagsimula ang pag-aangkin ng mga ari-arian, yung pagkakaroon ng mga pag-aari. Dito nagsimula sa kanya. At pagkatapos, yung kanyang kapatid na si Jubal ay binabanggit na inventor ng mga instrumentong pantugtog. Ito naman ay nagpapakita o nagsasaad ng pag-unlad ng kultura. Siya ang ama ng mga musikero. At yung kanyang kapatid na si Tubal-Cain
ay panday na gumagawa ng mga kagamitang bakal. Ito naman ay nagpapakita ng pag-unlad ng teknolohiya. Gumagawa sa meron na naka-invento na siya ng metallurgy, kung paano hubugin ang bakal, paano tunawin ang bakal. So ito'y pag-unlad ng teknolohiya. At yung pagbanggit sa kapatid na babae ni Tubal-Cain na si Naama, ang ibig sabihin ng pangalan ni Naama, maganda, kaakit-akit. Ayon doon sa isang komentador na binasa ko, ito ay nagpapakita niya ng sintomas nung lumalalang kabulukan ng panahong iyon, yung kabulukan ng pag-iisip ng mga lalaki. Yung kagandahan na ang naging pangunahin na nagugustuhan sa babae, sa halip na yung pagiging kapaki-pakinabang. Tandaan natin na nang likhain ng Diyos ang babae, ang layunin ng babae ay maging angkop na katuwang. Hindi maging object ng pagnanasa, hindi para pagpantasyahan. Kaya yung pagbanggit doon sa kapatid na babae ni Tubal-Cain na si Naama, ay meron pahiwatig na yung ganda na ang tinitingnan ng mga lalaki tungkol sa babae. Hindi na yung pagiging angkop na katuwang sa pagganap sa mga tungkulin sa lupa o sa tahanan. So, ang lahat ng mga ito ay binabanggit ni Moises para ipakita ang pag-unlad ng pamumuhay, ng pagsulong ng kultura at teknolohiya, ngunit ang mga pag-unlad na ito ay pagsulong na hiwalay sa Diyos. Umalis sila sa harapan ng Panginoon, tinalikuran nila ang Panginoon at sila ay sumulong sa kanilang pamumuhay sa isang kabihasnan na hiwalay sa Diyos. Hindi sinasabi ng salaysay na ito sa pamilya ni Cain na walang anumang buting dulot yung pag-unlad. Hindi natin sinasabing ganyan. At hindi ganoon ang intensyon ni Moises dito sa pagpapakita ng pagsulong, pag-unlad ng buhay at pamumuhay sa lupa na hiwalay sa Diyos. Gusto kong banggitin itong komento ni J. Lygon Duncan dito sa teksto. Sabi niya, pakinggan natin ang sinasabi ni Kidner, si Derek Kidner, yung tinutukoy niya. Ang isang may kinikilingang salaysay ay hindi magpapatungkol ng anumang mabuti kay Cain. Ang katotohanan ay mas masalimuot. Gagamitin ng Diyos ang teknolohiya ng mga anak ni Cain para sa kanyang bayan. Mula sa mga disiplina ng pag-alagalang buhay mismo hanggang sa bihasang mga sining at mga likhang kamay. Ang paniralang siya ang ama ng ganoong gawain ay kumikilala sa pagkakautang sa kanilang mga ginawa at naghahanda sa atin na tanggapin din natin para sa ating mga sarili ang gayong pagkakautang sa mga gawa ng sanlibutan, sapagkat hindi itinuturo ng Biblia na nasa mga mananampalataya ang lahat ng mga kaloob. Kahit yung mga hindi mananampalataya, at dito nga pinapakita na yung mga hindi mananampalataya ang siyang nagpasimula ng mga teknolohiya, ang siyang nagpasimula ng mga kaalaman ng kung ano-anong mga gawain. Kaya hindi natin tinututulan, hindi natin tinitingnan ng merong maling pananaw yung pag-unlad ng buhay. Pinakikinabangan ng mundo para sa kabutihan ng lipunan yung mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya na pagsulong, pag-unlad ng kabihasnan. Kung kaya't merong balanse rito ng pagpapasalamat para sa pagkamalikhain ng tao bilang kaloob ng Diyos. Ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos, dangan nga lamang at nahulog sa kasalanan, pero yung wangis ng Diyos ng pagiging malikhain ay naroon pa rin sa tao kahit hindi mananampalataya. Anduroon pa rin, naaaninag pa rin yung wangis ng Diyos sa sanlibutan na hindi sumasampalataya. Kaya kung mapapansin natin, maraming pag-unlad sa teknolohiya ang gawa ng mga hindi mananampalataya, mas marami. No? Pinakikinabangan ng sanlibutan at yan ay karaniwang biyaya. Yan ay common grace sa tao. Kaya kinikilala natin dito
na ang pamamaraan ng teknolohiya ay pasalamatan. Isang bagay na dapat ipagpasalamat, subalit ang pamamaraan, yung mga teknolohiya ay hindi pamalit sa buhay ng Diyos, sa kaluluwa ng tao at ang moralidad na dumadaloy mula roon. Hindi kapalit ang kaunlaran sa pangangailangan ng totoong pagsulong sa buhay ng tao, yung pagsulong ng buhay ng tao. Kaya ang puntong pinapakita sa atin dito, ang pag-unlad ng sanlibutan tumalikod sa Diyos ay pagsulong ng tao sa kanyang kasamaan. Yung pag-unlad ng sanlibutan na tumalikod sa Diyos, na hiwalay sa Diyos, ay pagsulong ng tao sa kanyang kasamaan. Ginagamit natin yung ilustrasyon na eto ang tao, eto ang Diyos, siya'y nakatalikod sa Diyos. Pagka siya'y sumulong, ano ang nangyayari? Yung pagsulong niya sa buhay na nakatalikod sa Diyos ay paglala sa kanyang kapahamakan. Lumalayo siya sa Diyos habang siya'y sumusulong sa buhay ng hiwalay sa Diyos na dapat sana niyang matagpuan. Kaya ang panawagan sa inyo rito na mga wala pa kay Jesucristo, kayo ay inuutusan na magsisi at magbalik loob sa Diyos, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito ang panawagan sa sanlibutan na wala kay Jesucristo, yung sanlibutan na kaaway ng Diyos. Sabi sa Gawa 17:30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ay ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Lahat ng tao, sa lahat ng dako ay inuutusan na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan. Kaya lumapit ka sa Diyos. Kayo na mga nakikinig na wala pa kay Jesucristo, kayo ay tinatawagan, inuutusan actually, na magsisi at sumampalataya kay Jesucristo at hingin na pagkalooban kayo ng banal na spirito, ng basag na puso at nagsisising diwa at ng kakayahan na makapanampalataya. At para naman sa atin, ng mga mananampalataya, ang hamon sa atin dito ay pagbutihin natin ang ating mga panawagan, pagbutihin natin ang ating mga gawain sa buhay. Kung ano man ang mga kaloob na meron tayo, ay gamitin natin para sa ikabubuti ng lipunan, sa pagsulong ng kabutihan sa buhay, at sa ganung paraan, maluwalhati ang ating Ama sa langit at ang ating Panginoong Jesucristo. So ito ang pagsulong, ang lisyang pag-unlad na hiwalay sa Diyos, at ikalawa, yung totoong pagsulong. Ang totoong pagsulong ay nasa pagkakilala at pagsamba sa Diyos. Sabi sa verse 25, muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki. At kanyang sinabi, nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Yung sinabi nga pala ni Eva, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Itong inilalahad dito na kapanganakan ng isang lalaki na itinuring ni Eva, nakahalili ni Abel. Binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Doon sa original na Hebreo, ang sinabi ni Eva ay, binigyan ako ng Diyos ng isa pang binhi na kahalili ni Abel. Naalala ni Eva yung pangako ng Diyos na siya ay si Eva ay magkakaroon ng isang binhi na dudurog doon sa ulo ng ahas. Kaya
Pinangalanan niya itong kanyang isinilang na Seth, na ang ibig sabihin ay isang itinalaga o isang kahalili. Yung, yung isip ni Eva, ito na, yung binhi. Inaakala niya na siya na yon, yung pangako ng Diyos. Kaya may pananampalataya yung pag-iisip ni Eva sa pagpangalan niya kay Seth. At si Seth ay nagkaanak ng isang anak na lalaki na tinawag niya sa pangalang Enos. Ang ibig sabihin naman nun, mortal. May kamatayan. At pagkatapos, sinabi nung salaysay, ng panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yung pananalitang pagtawag sa pangalan ng Panginoon, ito ay kalimitang ginagamit sa lumang tipan para ipatungkol sa sama-samang pagsamba. Panambahan ang tinutukoy dito. Nung panahon na yon, nung panahon ni Enos, ay nagsimula na ang mga tao ay magsama-sama sa pagsamba, corporate worship, gaya ng ginagawa natin ngayon. Nung bago ito, ang pagsamba ay sa mga pamilya lang muna, o kaya mga individual. Pero dito, sinabi, nagsimulang magsama-sama ang mga tao sa pagsamba sa Panginoon. Makikita natin dito yung direksyon ng pagsulong ng mga lipi, yung pagkakaiba, no? Ng direksyon ng pagsulong ng mga lipi ni Cain at ni Seth. Ang pagsulong ng lipi ni Cain ay sa makasanlibutang pamumuhay. Yung buhay dito sa sanlibutan, ang kanilang pinagkaabalahan. Samantala, ang pagsulong ng lipi ni Seth ay sa makadiyos na pamumuhay. Yung pagsamba, ang kanilang kontribusyon doon sa lipunan. Kumpara sa pagtatayo ng mga lungsod at pagtatatag ng mga pangkabuhayan at pangkulturang kaunlaran, ang pagtawag sa Panginoon ay parang hindi pagsulong, no? Sa mata ng sanlibutan. Subalit ang totoo, ito ang tunay na pag-unlad. Ito ang tunay na pagsulong ng tao. Yung makilala ang Diyos at sumamba sa Kanya. Yan ang totoong kaunlaran. Yan ang totoong pag-akyat. Yung ang tao ay makakilala sa Panginoon at sumamba sa Kanya. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 17, talata 3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito ang tunay na pagsulong sa buhay. Ito ang tunay na pag-akyat ng buhay ng tao. Makakilala sa Diyos, makakilala kay Jesucristo, at sumamba sa Kanya. Ito ang tunay na pagsulong ng tao sapagkat una, ito ay kaligtasan. Ito ay pag-ahon mula sa kapahamakan na kinahulugan ng tao nung siya'y mahulog sa kasalanan. Ito ang pag-ahon. Pag makilala mo si Jesucristo at makilala mo ang Diyos, magkaroon ka ng relasyon kay Jesucristo, ito'y pag-ahon sa hukay. Ito ay pag-ahon sa tiyak na kamatayan, sa tiyak na kapahamakan. So yan ay pagsulong. Yan ay pag-unlad. Yung tao na hindi nakakakilala kay Jesucristo ay nasa hukay, patay sa kasalanan. Wala siyang pupuntahan, kundi ang kapahamakan, kundi ang pagsunog sa dagat ng apoy pagdating ng dulo, sa dulo ng kasaysayan. Kaya, ang tunay na pagsulong ay yung ikaw ay maligtas. Ikaw ay mahango sa iyong kalagayan. Ang tao ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Hindi siya makakaahon doon sa kanyang sariling sikap. Kagaya nga ng pinag-aralan natin kanina. Biyaya lang ng Diyos ang makakapag-ahon sa iyo mula sa tiyak na kapahamakan. Kaya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala mo ang Diyos at si Jesucristo na kanyang sinugo. Kaya pagsulong ito. At ikalawa, kung bakit ito pagsulong, sapagkat ito ay pag-abot sa talagang layunin ng Diyos sa pagkakalikha sa tao. Ito ang tunay na pagsulong na makaabot sa talagang layunin ng Diyos ang tao.
ayon sa kanyang pagkakalikha. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay maparito sa kalagayang ito ng kapahamakan. Ang layunin ng Diyos ay yung ang tao ay madala doon sa isang pag-iral na naabot na ngayon ni Jesucristo. Kahit nung hindi pa nagkakasala si Adan, wala siya sa kalagayan na layunin ng Diyos para sa kanya. Yung kalagayan ni Adan doon sa Eden, doon sa halamanan, ay temporaryo lang sana. Hindi natin alam kung gaano sana katagal siya doon kung hindi siya nagkasala at siya'y madadala doon sa pag-iral na naabot na ngayon ni Jesucristo. So ito ang pagsulong talaga na ang tao ay makaabot doon sa layunin ng Diyos sa pagkakalikha sa Kanya. At yung pag-iral na yon ay yung pag-iral na yon ni Jesucristo nung siya'y mabuhay na mag-uli. Yun ang talagang pagsulong. Yun ang talagang pag-abot sa tunay na pag-unlad ng tao. Kahit na maging pinakamayaman ka dito sa buhay na ito, kung ikaw ay nananatili sa iyong mga kasalanan, hindi yan kaunlaran. Yan ay lalong kapahamakan sapagkat yumaman ka pa. Ibig sabihin, lalo kang lumayo. Lalo kang inilayo ng Diyos. Lalo kang inilayo rather ng kasalanan sa Diyos, sa iyong Diyos, sa Diyos na dapat mo sanang matagpuan. Ilalayo ka pa lalo nung kayamanan habang hindi mo nakikita, habang hindi mo nakikilala si Jesucristo. Kaya yung tunay na pagsulong na tayo ay mabago at makilala natin ang Diyos sa isang espiritual na pag-iral at walang hanggang sasamba sa Kanya nang walang patid doon sa binasa natin kanina, yung bagong langit at bagong lupa, walang tigil ang pagsamba roon. Bakit? Sapagkat wala ng kasalanan. Lahat ng ating panahon ay pagsamba sapagkat hindi na tayo magkakasala. Yun ang dahilan kung bakit inilalarawan sa Apokalipsis na ang mga tao, mga banal doon ay tuloy-tuloy sa pagsamba sapagkat hindi na sila nagkakasala. At ganoon ang ating magiging kalagayan, tayo na mga mananampalataya, ganoon ang ating magiging kahahantungan. Walang tigil na pagsamba, walang tigil na kaligayahan, sapagkat ang kaligayahan mo ay ang Diyos, ang kaligayahan ng mananampalataya ay ang Diyos, ang kaligayahan talaga ng tao ay ang Diyos. Hindi ang anumang mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya ang tunay na pagsulong ng tao ay yung siya'y makaahon sa kasalanan at makilala ang Diyos at sumamba sa Kanya magpakailanman doon sa isang pag-iral na siyang naabot na ng Panginoong Jesucristo at sa Kanyang pagbabalik magiging ganun din tayo. Ang mga tungkulin natin dito sa lupa ay kailangan nating pagyamanin. Gawin natin ng mahusay. Tungkulin natin na pabutihin yung ating kalagayan, i-improve yung ating kalagayan, mapagtagumpayan yung mga kalagayang dulot ng kasalanan at magawa ng mahusay yung mga tungkuling iniutos ng Diyos sa pagkakalikha niya sa tao. Merong mahalagang puwang, yung pagsisikap natin na mapaunlad yung ating kalagayan dito sa lupa. Hindi ibig sabihin ng Kristiyano ka, hindi na ako mangangarap. May puwang ang pangarap na pagyamanin mo ang iyong kalagayan, alang-alang sa kapakanan ng iba. Hindi para sa sarili, kundi alang-alang sa kapakanan ng iyong kapwa, ng iyong pamilya, ng iglesia, ng lipunan. Lahat ng maaari nating itulong sa paghusay ng kalagayan ng lipunan, panawagan natin yan bilang mga mananampalataya. Ngunit hindi ang pagsulong sa mga bagay ng sanlibutan ang pangunahin. Isa sa mahalagang imbensyon sa makabagong panahon ay yung sistema ng telegraph. Marami sa atin dito nakakaalala kung marahil ng RCPI. Naalala niyo ba yung RCPI? Maraming mga kabataan, dito nila alam yan. Yung may telegrama.
So, ang naka-invento po niyan ay si Samuel Morse na isang Kristiyano. Isang araw, merong isang kaibigan yung nagtanong sa kanya, Professor Morse, nung ginagawa mo ang mga eksperimento mo, dumating ka ba sa punto na hindi mo alam ang susunod na gagawin? Maraming beses, sabi ni Samuel Morse. At kapag hindi ko malaman ang gagawin ko, ako ay nananalangin sa Diyos ng liwanag at ng pangunawa. At idinagdag pa niya, kapag pinararangalan ako dahil sa invention ko, hindi ko itinuturing na karapat-dapat ako sa parangal. Nakagawa lang ako ng mahalagang aplikasyon ng kuryente, hindi dahil mas magaling ako kaysa ibang mga tao, bagkus dahil lang sa Diyos, na nilayo niya ito para sa sangkatauhan, na kailangan niyang ihayag ito sa isang tao at nalugod siya na sa akin yun ipahayag o ihayag. Noong May 24, 1844, yung unang mensahe na ipinadala sa telegraph, si Samuel Morse mismo ang nagpadala mula sa Washington DC papunta sa Baltimore, mga 40 milya raw ang distansya noon. Mula yung kanyang ipinadala na mensahe ay galing sa mga bilang 23, talata 23. What has God wrought? Anong ginawa ng Diyos? Yun ay tunay na pag-unlad, sapagkat ang Diyos ay nasa sentro ni Samuel Morse. Siya ang kanyang pinag-uukulan noong kanyang gawa. Ang Diyos ay naluluwalhati tuwing malalaman ng mga tao kung ano ang ginawa ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Samuel Morse. Tayo ng mga mananampalataya, ganyan yung maging hangarin natin na ang ating mga panawagan, paghuhusayin natin, pagbubutihin natin, makakatulong sa sangkatauhan, maluluwalhati ang Diyos. At sa inyo, na mga wala pa kay Jesucristo, marami kayong gustong gawin para umasenso. Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maaring magawa mo yan. Maaring umasenso ka sa kabila ng pandemya. Marami tayong naririnig na gano'n ngayon. Naging daan yung pandemya para kumita ng limpak-limpak. Pero yun ay hindi maituturing na pag-asenso kung hindi mo makikilala si Jesucristo, hindi ka mapapawalang sala at makikipagkasundo sa Diyos. Ang totoong pagsulong sa buhay ay ang makilala mo si Jesucristo sapagkat siya ang daan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng mensaheng ito, ako ay nananawagan sa iyo na wala pa kay Jesucristo, lumapit ka kay Jesucristo. Magbalik loob sa Diyos, sumampalataya sa Kanya, at ikaw ay tiyak na maliligtas. Para naman sa atin, ang mga mananampalataya, ulitin ko yung hamon sa atin dito, pagbutihin natin ang ating mga panawagan. Kung ano man ang mga kaloob na meron tayo, gamitin natin para sa ikabubuti ng lipunan, at kung ano man yung magagawa natin, sa Kanya natin ipatungkol ang kaluwalhatian. Sa ganung paraan, ang ating Ama sa langit at ang ating Panginoong Jesucristo ay maluluwalhati. Yan ang layunin ng ating mga buhay at yan ang tunay na pagsulong ng tao. Tayo manalangin.